dumito ho muna tayo. No? Yung sagot ni Senadora Risa Ontiveros dito kay Faustino. Ano pangalan nito? Dito kay Pacifico Diskaya ho, mga bossing. Ano sabi dito? Ayan, oh. Sabi ni Addictus Rex, Sipcor, GG, oh. Sa Bureau of Immigration pa sabi pa ni Vice, matutuwa kapag ka nakita mo ang mukha ni Marcoleta Busmark. Kaya mo na, wag na natin pag-usapan yan. Alam niyo naman, pikunin no si Marcoleta eh, no? Sana matuto na ang mga tao tapos na ang panahon ng patayan. Correct. At malawak ang korupsyon na nakaraang gobyerno. Hindi na tayo papayag. Maulit pa ulit. Ngayon no, mga kababayan, natuwa ako dito sa sagot ni Senadora Risa Ontiveros eh. Kasi lagi, etong mga diskaya ho, lagi ang gusto nilang palabas is kawawa sila. Sila yung biktima. 2 hanggang 3% lang yung kanilang kinikita. No, minsan pa daw po, abunado. Ako, hindi ho talaga ako maniniwala doon eh. Bakit? Isang beses kang malugi sa negosyong yon, susubo ka pa. Susubo ka pa. Diba? Pwedeng dumalawa ka, tumatlo. Pero pag pumang-apat na, wala na. Hindi mo na susubukan yan. Baka iwanan mo na yan eh. Pero sila, ano ho, nag-multiply pa. Isa, umabot pa ng 9, mga bossing. Yun po ba yung nalulugi? Yun po ba yung kakarampot, kakatiting at minsan lugi pa? Hindi. Diba? Kapag ka ikaw, mas kumikita ka, uy, okay pala yung kitaan dito ha. Sige nga, doblehin ko, dalawahin ko. Sige nga, gawin kong 3. Ganon eh. Ganon yung magiging reaksyon, mga kababayan. Sabi ni Shiro Kansaki, may 25% pa nga eh. Ang sabi niya, doon daw. Yung mga congressman daw. 9 na kumpanya, lugi? Question mark. O, nagtatanong. Di ba? Sarap malugi. Daming luxury car. Ngayon no, eto, sinagot siya ni Risa Ontiveros. Hindi kayo ang hino-hold up. No? Dahil parang hino-hold up daw. Meron pang sagot si Pacifico Diskaya na napipilitan po kami magbigay. Pinupwersa po kami magbigay. Lahat na! Talaga, ang sabi, yes or no lang ho ang sagot dyan. Nagbibigay ka o hindi. Napipilitan po kaming magbigay. Nagbibigay ka o hindi. Pinupwersa po kami magbigay. Ngayon, sinagot siya ni Risa Ontiveros, hindi ho kayo ang ino-hold up dito. Kayo ang nango-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Meron pa nga ho ito, mga bossing. Yung huli. Nakita. Yung mga ginagawang flood control, may mga tubo ho. Ganyan kahaba yung tubo. Yan, siguro isa't kalahating ruler. No? Na, kung titignan mo, para saan kaya yung tubo na yan? Yan yung mga tubo na manggagaling doon sa barangay ganito, barangay 1, ito yung para sa barangay 2, ganito, tapos dyan lumalabas yung mga tubig, katubigan doon para hindi umapaw o magbaha sa kanila. Diba? Pero mga boss, wala, props lang. Ganun ho. Kumbaga, tinali nila, tapos sisimentohan, tapos nakalabas yung uso. Para lang mukhang etong mga tubo na to ay doon nanggagaling yung mga tubig baha. Sabi ni JCAS, tama si Vico Soto, sana'y magsinungaling ang mga diskaya. Sa excuse letter meeting, sa sinabi, asawa, heart problem. Hindi, tingin ko, sir. Tingin ko, mga boss, kung ba't hindi nakasama si Sara Diskaya, feeling ko alam na nila yung mangyayari. Posibleng makontempt, mga bossing. Posibleng makontempt. No? Kaya, diyan ka na lang. Okay na, ako na lang doon. Pero nakita ko, parang silid-silid lang sila doon sa Senado, yung pinagkukulungan. Dapat, kumbaga, merong yun, may mga bantay yun no? Madaming mga bantay dapat yun. Bakit to, mga kababayan? Paano kung yung isa, loko ka nilalaglag mo ako, puntahan doon sa kabilang kwarto. Di ba? Tapos takpan ng takpan na unan yung mukha. Yari na. Di ba?
Ay nako, yan ang nakakalungkot diyan mga bossing. At kahit na pa po, kahit na ano po ang tanggi at ano nila, pag-iwas nila, mukhang halata po sila ng taong bayan eh. Anong muka? Halata sila ng taong bayan na ito, nagtatakipan ho. At yung mga diskaya naman, kaya ganyan ho ang sinasabi, ganyan po ang ginagawa mga bossing, ay bakit to? Inililigtas ang kanilang sarili na makulong. Sabi ni J. Cas, magkasama daw sa kwarto si Diskaya at si Alcantara, tapos sa isang kwarto si Hernandez at yung isa pa. Ganon yung nakikita ko. Sabi ni Carmen M., PBBM is not a weak leader but a silent warrior. Isa-isang nilalaglag. Mga korap, unlike BP, puro ingay at batikos lang. Eh kung ikukumpara mo kay dating Pangulong Duterte, ang ating Pangulo ngayon, mga bossing, doon may mga listahan pa na pinakita, di ba? Yung isang malaking Manila paper, yung isang malaking kartolina ata, yung pagkalaki-laki. Oh, palyado naman ho, mga kababayan. Palyado. Di ba? Meron bang nasibak na mga tao? Wala ho. Si Duque nga eh. Sabi ng mamamayang Pilipino, umalis ka na dyan. No, palyado ka. Umalis ka na dyan sa Department of Health. Si Duterte, kapit pa din no, mga kababayan, di ba? Oh, sabi ni Virgie Badiola, nako, bantayan nila, sama-sama sa kulungan, baka magsabunutan ang mga yan. Dakuin natin to, mga bossing. Dakuin natin ito, no? Sabi dito, sa susunod na balita, mga kababayan, is sabi dyan, ex-DPWH. Ex-DPWH Chief Bonoan linked to alleged kickback with Villanueva, mga bossing. Sabi ni Villanueva doon, nako, panibago na naman ito. Mukhang madiin palalo si Villanueva yata dito sa pagkakaintindi ko. Sabi dito, mga kababayan, Manila, Philippines, former Department of Public Works and Highway Manuel Bonoan has been tagged by a former agency employee in an alleged kickback scheme involving Senator Jewel Villanueva. Si Boss Jewel na naman. Sabihin na naman ito, kakasuhan ko kayo. Kakasuhan ko kayo, no? Ready na po yung aming mga lawyer. Zach DPWH, Engineer JP Mendoza, who was implicated in anomalous flood control scheme in Bulacan, alleged that his boss, former DE